Hi guys! Welcome back to My Goodness. So today, magbe-bake tayo ulit, but this is very easy. So bibigyan ko kayo ng mga madadaling gawing mga bake products para mabilis niyo siyang magagawa. Like in the morning, breakfast, or pang merienda ng inyong mga anak. Pwede nyo rin itong gawing business. This is a vanilla cupcake. So you can also make this into a cake. Pwede nyo itong lagyan ng icing, buttercream, or Swiss meringue. So, meron na rin ako niyan sa aking mga previous videos if you wanted to top it with icing. I will just be putting some twist on this cupcake after natin siyang maluto. At ipapakita ko siya sa inyo later on. So, simulan na natin. Guys, I'll be using today my mixer. Kung meron kayong handheld mixer, pwede nyo rin gamitin yon. Kung wala, pwede kayong gumamit ng mga whisk na kagaya nito. So, una natin gagawin, I will be putting my paddle attachment. And then I have here my butter. So, itong butter ko, ang kailangan lang natin dito ay 3/4 cup. Hahatiin mo yung butter into 4 para makuha mo yung 3/4. Okay. And this is room temperature, so meaning hindi na siya matigas at hindi na siya malamig. Medyo soft na. So, you just have to cut it into half. Okay lang naman ang estimate. Hindi naman masyadong sensitive tong vanilla. Then, half ulit yung isa. And yung isa ay half din ulit. So, you'll be able to get yung 3/4. So, itong tatlo ang gagamitin natin. So, this is 3/4. Okay. Kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin how to be able to cut yung butter into 3/4 or 1/2. So, normally, ang weigh ng butter ay around 225 grams. So, it's like, konti na lang, 250 na siya. So, para siyang 1 cup. So, ganun lang yung pag-measure ng butter. Ilalagay natin yung ating sugar. I'm using white sugar. Kasi, ayaw nating magkulay dark yung ating vanilla cupcake. And we will cream this. Right. So, ibibit lang natin siya until mag-mix yung sugar at yung butter. You don't have to worry kasi kayang-kaya nyo rin itong gawin sa whisk. So, mapapansin nyo, mag-mix na yung butter at saka yung sugar. I have 5 large eggs. Isusunod natin itong ilagay 1 egg at a time. So, beat nyo muna yung 1 egg. Bago ihalo yung sunod na egg. Okay. Kasi this will make our vanilla cupcake fluffy. Kaya, paisa-isa yung paglagay natin. Para masigurong ma-mix mo ng mabuti. And to put some air on it. Then, next, ito na yung last. So, that's a total of 5 eggs. And right now, mimix ko muna kasi ang problema sa mga stand mixer, hindi nahahalo yung ilalim. So, kailangan stop beating and mix yung ilalim niya. We're doing this para siguradong well-mix yung ating mga ingredients. Okay. Para hindi kayo nakaka-encounter nung yung egg ay nagsisettle sa bottom part nung cake or cupcake nyo. Then, mix it again. Hanggang sa makikita nyo naman na fluffy na and cream na yung ating mixture. Dito sa ginagawa natin,
walang problema, hindi ma-overmix ang ating mixture hanggat hindi nyo pa nilalagay yung flour. Kaya dito tayo nagmi-mix mabuti. Okay, I think this is already okay. So I have here my cake flour. Isi-sift ko lang siya. Please also make sure to check yung description box para nakikita nyo yung mga notes ko na dinadagdag. At saka para pag meron ako mga alternative na pwedeng i-recommend just in case wala kayong ganito or ganyang ingredients, pwede nyo dong makita. Okay. So, it's a must na isi-sift natin ang ating cake flour kasi buo-buo yan. Dahil usually, na-stock natin yan sa bahay. Kahit bagong bili, you have to sift it. It will add air to the flour. Hindi tayo mahirapang mag-mix later on. It will also be beneficial dun sa cupcake na gagawin natin. It will be fluffy. And then I have here my baking powder. So, isi-sift ko rin yan. And this is my salt. If you're using salted butter, pwede nang walang salt. Now, kung gumagamit kayo ng unsalted butter, you have to add salt. Mix lang natin ito saglit para humalo yung baking powder at saka salt. Mix na natin dito sa ating mixture. So, hindi nyo to pwedeng ihalo ng isang buo, kagaya ng ginagawa natin pag gumagawa tayo ng tinapay. So, kailangan portionin nyo siya. So, 1 cup muna. Then, add yung milk. So, this is just fresh milk. You can use evaporated milk. And then, mix it. Pulse lang kasi magkakalat yung flour. Okay. Pag na-mix yan, saka tayo ulit magdadagdag ng sunod. Okay. Add tayo ulit. Milk ulit na konti. Tansyahin nyo na lang. Hindi naman siya masyadong sensitive pagdating dyan. Ang purpose kasi natin ito para hindi nyo ma-overmix yung butter. At siguradong mahalong mabuti, walang buo-buo yung mixture. Kasi kailangan natin ng smooth na mixture para sa ating cupcake. Okay, and ma-achieve nyo yan kapag paunti-unti ang paglagay nyo ng flour and milk. Now, kung nag-hand mixing kayo using a whisk, ganun din. So, add 1 cup, mix, and then add another, then mix. Okay, and then lagay na natin yung the rest of the flour. Konti na lang naman to. And yung ating milk. Yan. Maglalagay din tayo guys ng vanilla. So, for this one, we will be putting 2 tablespoons of vanilla. Kasi ito yung flavor ng ating cupcake. Kailangan lumutang yung lasa ng vanilla. Now, if you are using concentrated vanilla, you can use 2 teaspoons. Kung vanilla flavoring lang naman yung ginagamit nyo, then 2 tablespoons. Then mix it. Okay, bago ko tapusin, i-mix ko muna yung mga nasa gilid. Pati yung ilalim. Then, mix it again. Kailangan natin ng smooth batter or mixture. Check natin. Okay. Pag wala na kayo nakikitang mga buo-buo at nakita nyo naman na smooth na yung mixture nyo,
pwede na yon. So, preheat your oven to 180 degrees Celsius. So, dapat ma-preheat yan ng 15 minutes bago natin ilagay yung ating mga cupcakes. So, sakto lang din yon. After nyo ma-prepare yung inyong mga cupcakes, ay pwede nyo nang isa lang siya kaagad sa oven. So, I'm using a 3 ounce cupcake tray and also I'm using a 3 ounce cupcake liner. Ganito yung texture niya. Watery. Ganyan. Diba? And at the same time, fluffy siya. Mga maliliit na air bubbles. I'm using a 2 ounce ice cream scoop. Para pantay-pantay din yung laki. So, kalalabasan niyan is 3/4 nung inyong cupcake liner ang ma-occupy niya. Okay lang to na batches nyo siyang i-bake sa oven, lalo na kung maliit lang yung oven na ginagamit nyo. Okay lang yon. Just make sure na bago nyo ilagay sa second cupcake tray, i-mix nyo muna ulit yung butter para hindi nagsisettle yung egg or humihiwalay yung egg dun sa mixture. Simpleng-simple lang tong gawin, pero masarap. So guys, ito na yung ating first batch. It's very moist. Tapos, level lang yung ating cupcake. Diba? Level lang siya. Hindi siya maumbok. 3/4 nung lagayan. So, dito yung batter. Para hindi siya masyadong apaw. And this is gonna be very easy to pipe yung mga icing na gusto nyong ilagay. Pero ako kasi hindi ako maglalagay ng icing today. Iba ang ilalagay ko sa ibabaw niya. So we're just waiting for the second batch kasi ang nagawa natin dito is 27 pieces. Alright, so guys, ito na yung ating 2 batches of our cupcakes. Yeah, maganda talaga ng itsura niya. See? Flat lang yung pagkaka-bake. So, do not overbake para hindi siya masyadong mataas. Kailangan i-check nyo. So, this usually bakes for 18 to 20 minutes, minsan 15 minutes. Depende kung gaano kalaki yung ginagamit nyong cupcake liner. So, this is good as it is. Masarap na to guys, kahit wala siyang toppings na ilalagay. Pero kung prefer nyo gamitin sa mga birthdays, parties, pwede nyo lagyan ng buttercream icing or Swiss meringue. Para siyang mamon. Yeah, pero different ingredients and different technique yung ginamit natin. So this is only applicable for vanilla cupcakes pag gumagawa ako. Kita nyo siya. Diba? Spongy. First is because we use cake flour. The next, I use 5 eggs para mapalabas natin yung mamon texture. Light and airy. At syempre, dahil kinrim natin yung butter at saka yung eggs, naging fluffy siya, naging airy. So, ganito talaga yung kalalabasan niya. Okay. So, cupcakes are different from muffins, guys. So, muffin medyo heavy at hindi siya ganito ka-soft. So, this is actually like a cake or mamon or chiffon. Yeah. Another option that you can do, although this is good as it is, pwede na siyang kainin na ganyan. Pwede nyo pa rin siyang lagyan ng ibang twist or addition. So, for me, pwede ko siyang lagyan ng cheese sa ibabaw. So, kahit medyo mainit-init pa, okay lang. Kasi, gusto nga natin na medyo mag-melt yung cheese. I'm just using regular cheese. You can use any type of cheese kung gusto nyo quick melt. Okay din yon. Yan, kita nyo? Oh my gosh, it's so delicious. Pwede nyo rin naman lagyan ng design. Add some chocolate chips. Or pwede rin yung chocolate shavings. Yung isang malaking chocolate
ipipilar nyo lang. Tapos ilalagay nyo sa ibabaw. Pwedeng ganon. And that's it. This is so good. Oh. So this is another way of presenting yung mga cupcakes nyo. Okay. Kasi minsan nakakasawa din yung icing. Lagay pa tayo ng isa. Yan. So, parang ginawa natin is a cheesy vanilla cupcake with chocolate chips on top. Depende na yan sa inyo kung anong prefer nyong gamitin. Guys, ito na siya. Cute, di ba? Pwedeng panghanda nyo sa mga birthday ng mga anak nyo or kahit anong family gathering. Pwede ring merienda lang. Di ba? Ang social naman ng merienda. It's beautiful. Okay, so hindi ko nilagyan lahat para mapakita ko sa inyo at ma-taste test natin yung walang cheese. Yan. So, it's very soft and moist. Look. So, makikita nyo, dapat hindi yan didikit dito, guys. Kung dumidikit yan, baka hindi pa luto. Okay. Let's taste it para makita nyo lang na para siyang mamon. Yan. This is actually better than the cheese cupcake na nabibili nyo sa mga groceries. Sabi ko sa inyo guys, kahit ito lang, okay na siya eh. Soft, airy. Parang hawig na siya sa mamon. Sarap. Masarap din tong gawing cake. Maubos ko kagad. Hindi siya matamis, guys. Kahit ganun karami nilagay natin sugar. I assure you. Habang tumatagal, lalo to nagiging moist. Kaya makakaubos ka pala kagad ng isa nito eh. Tikman naman natin tong isa na nilagyan natin ng toppings. Dapat alam nyo na rin yung lasa nito kasi ito yung naghahalong medyo matamis ng konti sa cupcake and maalat dun sa cheese. Yan. Ay! Very soft. I added only a regular cheddar cheese. Sarap. Na kung mahilig pa yung mga anak niyo sa chocolate, dagdagan niyo ng chocolate sa ibabaw. It's good. Alright. So, guys, gawin nyo na rin sa mga bahay nyo. Tingnan nyo, ang bilis ko maubos, di ba? And let me know what you think. This is very basic, mabilis gawin, and at the same time, madali lang yung mga ingredients. Alright, guys. So, have a great day, everyone. And don't forget to subscribe, like, and share my video.